negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Friday sa inyong lahat. August 16, 2013. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan, makakasama niyo po kami until 9 in the morning. At ang programang ito, syempre ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi ang napakaganda at napakasexing si Director Thelma Dumpit Murillo. Hi, Director Thelma! Hello, magandang umaga, partner Tess. Magandang umaga. Ano ba nangyari sa inyong voice? Kayo ba yung concert, ma'am? Talaga namang ngongo ako. Sinisip po ng matindi, pero show must go on, di ba? So, binabati ko lahat ng mga suki nating taga-subaybay sa ating programa at dyan lamang po kayo dahil isang oras na naman na balitaktakan. Ayan, talagang balitaktakan. Oo. Tamang-tama sa tema natin ngayon na pukpukan, ano? Pukpukan talaga. In the sense na pukpuk palayok yung ating O, ikaw ba naglalaro ka nito dati? Yung, di ba may laman ng mga candy, yung palayok, tapos iikot ka, lalagyan ka ng benda, yung para hindi ka makakita. iba blindfold ka. Blindfold. Oo. Yan. Tapos papaluin mo yung palayok. Hiluhin ka hanggang, yun. Tapos, pupukpukin mo na. Ang tawag ng pinyata. Magandang laro yan, di ba kapag may birthday, yan yung Pag-fiesta. O pa-fiesta rin, meron din ganyan. Katunayan, fiesta ngayon ng palayok sa Albay. Ito yung tawag nilang Coron Festival. Kasi yung ibig sabihin ng sa Bicol, ang coron, ibig sabihin niyan ay clay pot. Clay palayok. pot, okay. Yan. So, ano naman kaugnayan niyan sa ating pag-uusapan? Kasi ang ceramics at pottery ay isa sa priority industry cluster ng DTI. At saka marami mga negosyante na yan ang kanilang line of business, di ba? Correct. Mga nagpapalayok. Okay, so nandiyan na yata yung ating unang panauhin. Para po yan sa segmentong ito. Maging produkto ka man. Taga DTI din, Director Thelma, ang ating makakausap. Of course, ang Provincial Director ng DTI Albay at National Coordinator din siya ng Ceramics and Pottery Industry. Let's welcome to the program si PD Rodrigo Aguilar. Good morning, PD. Good morning, Director Thelma and Tess Ramirez at sa mga tagapakinig ng Ang Tipo Kong Negosyo na program. Good morning po. Oo, salamat. Thank you for finding time to join us. Salamat din at nabigyan ng pagkakataon na maisiwalat namin ang mga ginagawa namin dito sa probinsya ng Albay, lalo na yung may kinalaman sa pottery, pagpapalayo. Okay, first question natin, partner. Siyempre yung Coron Festival, August 15 to 17, so that started yesterday, PD? Actually po, yung Coron, it's pronounced as Coron. Coron! Yes. Locally, it's pronounced Coron. Actually, it's a one-month festival. Only that the most of the activities were compressed during that period, no? I see. But it runs for 1 month kasi kasama na din dyan yung pilgrimage. Opo. Actually, it's a fiesta dito sa Tiwi. Oo. And
since yung Coron is their predominant industry when it comes to manufacturing Yes. or processing, so yun na rin ang ginawa nilang one town, one product. Ay, At gayon na rin yung festival nila. oo. Okay. Well, you mentioned Tiwi, ano? Sa Tiwi lang ho ba yung ceramic industry matatagpuan? Tiwi Albay? Actually, in Bicol region, hindi lang po Tiwi, but itong Tiwi ang naging famous for that product. Ah. Marami din po, in fact, it's not only within Bicol, marami po nationwide in different regions of the country. Kaya lang po yung Tiwi, Oo. it has its distinctive product na naiiba sa ibang lugar, naiiba rin sa ibang type at design ng mga produkto. So talagang distinctive siya for Tiwi. Ayun. Partner? Okay, Director Rod, alam po namin na ang DTI may partisipasyon din po dun sa Coron Festival sa Bicol. Balita po namin may mga pa-contest din na inilo-launch. Every year po for the seventh time, ginawa namin yung disenyo ceramika. Disenyo Ceramika. Hindi lang po ito main feature ng Coron Festival, but this is a major activity na kung saan ginagawa namin ito in the form of contest, but the real intention is to develop our products. Kasi po, this is what you call kung sa DTI lingo, ito yung product development. Oo. But we did it differently. Kasi po, when you talk about product development, you do something, an activity, para titingnan yung produkto na existing and then titingnan ano ang pwedeng gawin para mapaganda, mas lalo pa siyang maging durable at medyo mapababa ang price. And for activities like this, ang ginagawa namin noon, or most DTI, kumuha kami ng consultants, designer, mostly from Manila, and then dinadala dito who will do the critiquing, magtuturo. But in this case, kasi ginawa na rin namin yung pagdadala ng mga experts dito, Opo. we had a follow-up na dinaanan namin sa contest ngayon. We're trying to develop yung innate artistic capability ng mga local producers. So, we won't be depending on foreign or outside designer for our own local product. So, kami na mismo dito nag-develop ng designer. Siyempre, ang pamana sa kultura ng Bicolandia is yung ceramics and battery heritage, di po ba? Talagang Opo. pinipreserve yan dyan. Opo. Up to now po ba, Director, marami yung mga magpapalayok doon sa lugar na yon? When you talk about Tiwi, meron pong at least 3 barangay na most of the residents, yan po ang ginagawa. Yung Bolo, yung Putsan, and then yung Baybay. And when you talk of these 3 barangays, we're talking of about 122 small entrepreneurs who are supported by these mga piece workers na kinukuha nila. I see. I'd like to find out, PD, what is the situation of the ceramics industry in the country? In the country, when you talk about ceramics, actually we're talking about porcelain, no po? Meron tayong noritake, and then iba-iba pa, mga using white clay. Sa ngayon po, medyo mahina na yun. In fact, kukunti na lang ang nag-ooperate. Ang meron tayo dito yung pottery, yung terracotta red clay. Ah, terracotta. Yes, terracotta. Pero yung ceramics, talo po tayo ng China dito kasi makikita naman natin sa market. Oo. Karamihan ng mga white clay products, yung mga, lalo na yung mga housewares, kitchenware, mostly po imported So, but ceramic pala yun? yes. Oo. Our That's considered... competitive advantage is on the red clay, so dyan muna tayo focus. Okay. So, pagdating sa red clay, how are we competing against our competitors? So far, we're doing good. In fact, dyan sa Pampanga, merong mga exporters dyan. And I think meron din dyan sa other parts sa Iloilo.
although in our case dito sa Albay, we're not directly exporting, pero yung mga products namin binibili ng Manila-based exporter, sila ang nag-export after incorporating some accessories doon sa mga basic pot products namin dito. Sir Rod, dati na pong problema ng mga taga-barangay Bolo at Baybay dyan sa Albay, yung pong quality at sales ng kanilang ng kanilang ginagawang produkto. Diyan po ba sa bahaging yan, meron pong naiko-contribute ang DTI para sila yung matulungan po? Actually po, itong pottery dito sa Tiwi noon concentrated mostly on yung kuron nga, yung cooking jar, and then yung pots for the horticulture and other gardening needs or landscaping. And mahina po ang quality nito. Tinatawag namin na yung clay is processed traditionally, na after hukayin sa lupa, pinapasagasaan ng improvised piso na inihila ng kalabaw, and then hanggang sa mapulverize siya. Mahina ang quality, madaling mabasag, and of course it follows na hindi siya makakademand ng magandang presyo. So what DTI did actually we started in 1998, naglagay po tayo dito ng shared service facility, yung Phil Ceramics. Bininyagan namin ito na Philippine Ceramics Arts and Crafts Center. Nag-invest po ang DTI, and then we allowed the members of the association to use the facility for their individual businesses. Yung association naman, tinulungan namin kasi sila yung may lupa, sila ang may capacity. Ang ginagawa ng association is nagpo-process ng clay, tulong na din doon sa individual producer. So we did not encourage na magnegosyo sila as a group, but rather we encourage them na magnegosyo individually, because in that way talagang lumalabas yung entrepreneurial capabilities nila, yung artistic inclination, and that could also surface through their businesses. So, ito ang ginawa namin. And so far, kasi noon ang ginagawa nila, sabi ko yung kuron, yung jars, yung mga laruan na madaling mabasag. Now we are producing small items or even big items, high quality at medyo premium price na din. Yun po ang nangyari dito. Okay, pero balak nyo pong magtayo pa ng mga production centers sa iba't ibang barangay din, aside from yung naputap na sa barangay na sinabi nyo po? Actually po, yung una naming facility doon sa Puksan, that is DTI facility. And then, ang nangyari po, because of the success of this facility, na talagang nakita nila umangat yung kabuhayan ng mga tao doon, na-improve yung economic standing nila. In fact, yung mga walang-wala noon, meron ng mga tricycle, nakapaayos na ng bahay, kompleto ng appliances sa bahay. So nakita yun ng local government units and other stakeholders, even the church-based organization, and we have Chevron here, the producer of itong power, geothermal power. So we came up with a group, and then we set up a mini version of that shared service facility dito sa Bolo. So, hindi lang yun plano po. In fact, naisitayo na yon, and to some extent nag-ooperate na din. PD Rod, ito po bang mga inilahad ninyo ay kasama po ba yan sa roadmap ng ceramics at pottery industry? O hiwalay? Actually po, this is part of the the roadmap on how we want to develop the pottery industry. Yes. Unang-una, yun nga, yung the ceramics or pottery is the one town, one product of Tiwi. And we are also sharing whatever knowledge, whatever facilities we have dito sa mga neighboring provinces. Let's say Camarines Sur, na meron din sila, and then Sorsogon. And even sa producers from Ilocos, napunta na rin po dito, bumisita para makita kung what's happening in this part of the country. Okay, that's really great. So,
Balitaan ho ninyo kami pagka merong bago at nandito lamang po kami sa radyo. Sa mga nakikinig po, if you want to see the products ng battery, every October po meron kaming Orgulyo Can Bicol. This is a 4-day activity na ginagawa namin dyan sa Mega Mall. Oo. And these products of Bicol including ceramics, pili, pinangat, etc. Bags, yung mga mumura pero magagandang bags. Naka-display po yan for sale dyan sa Mega Mall. Ayun, okay. Thank you very much, PD Rodrigo Aguilar. Thank you din po, Director Telma and Miss Tess Ramirez. You're welcome po. Maraming salamat, Sir Rod. Thank you. Si Mr. Rodrigo Aguilar, mga kaibigan, ang Provincial Director ng DTI Albay. Nagatid sa atin ng 25 minutes after 8. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. This time, tumanggap muna tayo ng report Bayan Patrol Report! mula sa Radyo ng Bayan, Davao. Davao kami. Yes, happy Kadayawan mula sa Davao City sapagkat napakarami ng mga activities ngayon sinisimulan sa Davao today. This morning, ang fluvial float parade kung saan hindi ito pa contest ngunit makukulay na mga bangka at mga naka-costume na mga katutubo ang sumasali ngayon sa fluvial parade. Samantalang bukas naman ay gaganapin ang indak-indak sa kadalanan o itong sayaw sa daan kung saan 24 contestants sa mga sasali dito at napakaraming turista ang dumating na sa Davao City para manood ng Kadayawan Festival. Sa Sunday naman, ang pamulak sa Kadayawan o pamulak sa kadalanan, ito ay floral float parade kung saan dito naman ay matutunghayan ang 54 mga floats na may mga naka-display na mga dekorasyon ng sariwang prutas sa tagulay at mga bulaklak. At samantalang may apila naman ngayon ang ating Davao City Police Office City Director, Police Senior Superintendent Ronald De La Rosa sa lahat ng mga dadalo o sa lahat na manunood, sasaksi sa iba't ibang mga activities simula ngayon ng fluvial float parade at mamayang gabi ang hiyas ng Kadayawan, itong beauty pageant ng 10 mga tribo na magagandang mga dilag at ang kanyang panawagan ay ang pag-intindi ng tao sa lahat ng mga activities at itong inconvenience na kailang mararanasan kung sakasakali man sana maintindihan nila at ganun din ang dapat maging mapagbantay ang lahat at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung merong hindi usual na mga behavior ng mga tao at mga bagay na kailang makikita ay agad nilang tawagin ang kanilang pulis. Ito ay kanilang kalabitin lamang. At pangatlo ay ang pagdadasal sa Panginoon sana'y maging matagumpay ang Kadayawan sa Davao Festival na magtatapos na ngayong linggo. Samantala, takbo ng trapiko sa downtown Davao masihigpitan. Ngayong gabi pa lang ay babawalan na ang pagpapark sa mga dadaanan ng parada at ibig sabihin ay paaalis nito at kung hindi pa iaalis bukas ng alas 5 na madaling araw before 5 a.m. ay itotow na ito. Hihilahin na yung mga sasakyan na binigyan ng abiso na huwag maging pasaway sa kanilang mga pinapairal na seguridad. At ganun din ang mga pasaway na mga crowd ay kailangan makipagtulungan din sa pulisya para na rin sa kasiyahan ng lahat. Yan natin mga balita para sa PBS Radyo ng Bayan. Pengalinyo ng Radyo ng Bayan Davao, konektado ka. Thank you so much, Miss Peng Alinio. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Savings all my love for you. Hey, we're back, Director Tama.
Yes, at muli pinapasalamatan natin si PD Rodrigo Aguilar ng DTI Albay. Nakapunta ka naman ng TV Albay, partner. Sa Tiwi, hindi pa eh. Pero Oo. Albay, nakapunta ka na. Nakapunta na. Oo. Ang ganda dyan Ang ganda ng place. Talaga? Talagang very relaxing. Dapat makaano Environment. tayo. Okay, so kanina, ang sentro ng pinag-usapan natin is pottery. Sabi nga ni PD, hindi ba, kaiba yun dun sa ceramics? Kasi ceramics, yung mga ginagawang plato, yung mga ganon. Yes. Oo. So ngayon, ang kakausapin natin yung Secretary General ng Ceramic Tile Manufacturers Association. Tiles naman ito, hindi pala hindi yung mga plato. Baka gamitin yung plato, yung tiles, ha? Yung tiles. Ceramic tiles, di ba? Marami na Ceramic tayong nito, yung manufacturers. In fact, meron pang mga dyan mga joint ventures with other foreign companies. Correct. Oo. Mhm. So, nandiyan na ba yung natin, ating Dr. Delma. Si Attorney Francisco Saavedra, Secretary General po ng Ceramic Tile Manufacturers Association. Attorney Saavedra, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ms. Tess Ramirez at Director Telma Murillo. Yes, thank you for finding time to join us this morning, Attorney You're Saavedra. welcome. Oo. Well, we'd like to ask you, how is the ceramic tile industry? Kasi kanina, nung nakausap namin si PD, pottery naman yung pinag-usapan niya. But he mentioned na yung pag-ceramics daw, ito yung mga plato. But ikaw naman yung sa inyong grupo is sa tiles, Yes, yung mga floor tiles at Oo. wall tiles na ginagamit sa mga bahay. Yes, Oo. okay. Kamusta po ang industriya ng ceramic tiles? Well, ngayon, medyo nahihirapan kami. Ay, bakit? With the advent of the globalization, nagdagsaan yung mga imported tiles. Ay, Aside from that, yung increasing cost of fuel, medyo naapektuhan yung production namin. So medyo yung industriya medyo nahihirapan to cope up with makapag-survive man lang. even with the demand, di ba property ngayon? Yes, Very oo. electric boom. Yun nga we are trying to compete with these imported tiles kasi yung demand naman yung supply sa demand naanuhan rin ng mga lower priced imported tiles. But then we are trying our very best to be competitive para at least maka-survive rin kami. Okay. So is this part of the road mapping process that you are undergoing? Yes, meron po kaming roadmap na sinabmit sa Board of Investments. Okay. Oo. Kamusta na po? Where are we there? We are now trying to improve our process of manufacturing para maging cost efficient yung production namin para makapag-compete kami with these imported tiles. Oo. Attorney, ilan po ba yung maituturing na active local players po sa tile manufacturing industry? Well, right now there are only 3 active local players, yung Mariwasa, yung Tenzen, and Eurotiles. We have one local member, local player, yung Lepanto. Naka-shutdown siya ngayon because of the mentioned conditions. Medyo may problema, labor and financial. So, 3 lang po pala, no? Yes, oo. But sa tatlo, we are able to produce around 30 million square meters per year. Yan yung capacity. I see. And is that competitive enough as far as production capacity? Hindi kami the imported tiles nakakuha sila ng mas malaking market. We are below 50% sa market. The rest are being supplied by the imported tiles. Doon lang ho ba nagkakatalo sa presyo? Pagdating sa quality, sa kalidad? Well, sa quality, I could confidently say that the local manufactured tiles are better in quality than the imported. We have tested them, yung mga imported tiles, and kinumpare namin sa locally manufactured tiles. Medyo mas mababa yung nila, yung quality. Pero may mga pumapasok sa quality standard na in-implement ng government. So, may mga bagay talaga na nagpapamahal din sa tile manufacturing, sir, no po? Opo. Like what po?
dito po yung sa amin, we have a very high production cost. Because of the high fuel and power cost, yung materials, raw materials medyo mataas, yung repair and maintenance ng mga machineries kasi medyo tumatanda na yung yung mga machineries namin, mataas rin yung maintenance at saka repair. Tapos medyo yung freight cost, yung pagdala ng mga mga ceramic tiles sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, medyo mataas rin yung yung pamasahe. Para masolusyonan po yan, meron po ba tayong pwedeng gawin, mga cost-cutting measures? Meron po kaming ginagawang mga cost-cutting measures. Una, ini-improve namin yung proseso para maging cost efficient kami. And then we are into alternative or renewable energy para mapababaan yung operation cost, yung consumption ng mga fossil fuels. I see. Sir, meron pong nagsasabi na non-environment friendly yung ceramic tile manufacturing sa kabuuan. Bakit po ganon? At ano ho yung pwede natin gawin para ho naman magawa ng paraan? Well, sinasabi po nila yan na non-environment friendly in a sense na yung manufacturing ng ceramic tile is energy intensive. Gumagamit kami ng fuel more on fossil fuels right now. Kaya nga, isa sa mga namin plano is to gear towards the use of renewable energy to replace these fossil fuels. Right now, one of our members, yung Mariwasa, has started using yung biomass fuel to replace its fossil fuel. Meron na rin kaming in place yung mga makinarya na pag pumasok na yung natural gas na galing sa Malampaya, ayun yung magagamit. This has been in place since 5 or 7 years ago. Kaso wala pa yung pipe from Palawan to Batangas. O parang hindi pa nadidistribute. So hindi pa ready yung the side of the supplier. Pero yung mga factories namin, some of them are already ready. Okay. So kung ganyan po, ano sa palagay ninyo, anong nakikita ninyong mangyayari pag dating ng 2015 at anong paghahanda ninyo sa ASEAN Economic Integration? Well, we actually yung ASEAN Economic Integration hanggang ngayon. Actually yung tariff wala na zero na yan Zero So tariff. medyo by 2015 parang sanay na rin yung industry na wala nang tariff. So medyo nakakapagprepara na kami ngayon for that. Yun lang yung inuulit ko, we still have to improve on our process for us to be more cost efficient. Yes. And then yung magkaroon kami ng ma-update namin yung mga machineries namin, makakuha kami ng mas mga bagong teknolohiya para yung mga designs naman namin ma-improve para maging competitive sa mga nanggagaling sa labas. Ayun. Finally, meron hong information na kaming natanggap tungkol sa pagtatanggal sa mandatory testing. Ano ho ba ito? Yung mandatory testing po kasi ay ini-implement yan against imported tiles. Okay. Right now, yung sa policy ng DTI through Bureau of Product Standards, lahat ng mga imported tiles has to undergo a mandatory testing for compliance with the quality standards na inadapt ng Philippines based on ISO, International Standard Organization, standards on ceramic tiles. Lahat ng imported tiles kailangan pumasa o dumaan. Now, there has always been a pressure. I don't know where it's coming from. For this mandatory testing of imported tiles to be delisted. So sa amin, first and foremost yung concern namin po kasi yung consequences nitong pagtanggal sa mandatory testing. We're thinking of the consumer protection. Pag wala na yung testing,
We cannot be assured that the tiles that we will be buying, the consumers will be buying, are safe. That's right. And yun nga, safe and magandang quality siya. So, pag tinanggal ito, kawawa yung consumer. Secondly, pag wala na yung mandatory testing, yung local industries, under the law, yung Consumer Protection Act, we are required to comply with these standards also. So, tinetest pa rin kami ng tinetest. So, nawawala yung leveling of the playing field. Right. Yung imported, wala silang testing. In the meantime, at the same time, yung local manufacturers, tinetest yung mga nila. So, we are always more than willing to have our tiles tested. Okay. So palagay ko, wala namang mangyayari dyan kasi yun na nga ang ating mga consumers ang maapektuhan, pagka tinanggal. Oo, at the end of the day, it's always yung common tao, yung Pilipinong bumibili, yung maapektuhan sa mga desisyon ng mga natin. Sa tao sa gobyerno. Sige po. Well, please keep us posted, Attorney Saavedra, if there is anything new with respect to the road mapping. Opo, no problem. We're just here. Thank you very much. Maraming salamat, Director, at saka Ms. Tess. Okay, salamat din po. Salamat. Yan po mga kaibigan, si Attorney Francisco Saavedra, Secretary General ng Ceramic Manufacturers Association. Meron na po tayong 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hi, ako po si Cheska Arabani galing sa Lyceum of the Philippines University. Ugaling makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dito, mapapakinggan ang pinakasariwang balita. Dito, lahat ng balita may laman. Dito, hindi ka mahuhuli sa mga pangyayari dahil dito sa DZRB Radyo ng Bayan, konektado ka. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi, bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kami po ang inyong patuloy na nakakasama until 9 in the morning at ang programang ito ay hindi lamang ho napapakinggan sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan. Yan po ang DWBR-FM 104.3 megahertz. Ayan, Director Thelma. Yes, at tuloy-tuloy tayo sa huling bahagi ng ating programa. Huli na ba? Last segment na ba tayo, partner? Pangalawa, sa huli. Pangalawa sa huli. Nagmamadali ako, no? Halata ba? Hindi naman, mamaya makakapag-rest na kayo. Oo Director nga, ang Thelma. hirap magkasakit, partner. Kailangan yung maraming salabat, tsaka yung kalamansi, makakatulong yan. Paiba-iba kasi ang panahon no? Anyway, kahit na paiba-iba ang panahon, ay tuloy-tuloy ang mga events at activities ng DTI at kasama nandyan ang pinakabagong Sikat Pinoy. Ayan. Maririnig natin mula sa Director ng DTI Bureau of Domestic Trade. Ano ba itong Sikat Pinoy at ano ang maaasahan ng ating mga taong bayan? Okay, kausapin na natin. Let's welcome to the program Director Rodora Leaño. Good morning, Director Dodit. Good morning po. And good morning sa mga listeners po ng programa nyo. Yes, welcome. Thank you for your time. Unang-una po, yung National Trade Fair natin, di ba nag-umpisa yan, National Trade Fair, ngayon naging food fair na lang ba?
Tama po yun. Actually, ang ginawa ho namin is that dinisaggregate ho namin kasi medyo nalilito ho yung mga buyers pag nagpunta po sa National Trade Fair dati. Dahil lahat ho ng klaseng produkto, samut-sari po, nandun sa trade fair na ito. Ang ginawa ho naming strategy this year, hiniwalay ho namin ang pagkain. Dahil yun ho ang pinakamarami tayong entrepreneurs. Tapos maglo-launch din po kami ng National Handicrafts Fair itong September. Oh. Okay, why did we have to change the name or the brand to Sikat Pinoy? Director, no, ganito po yun. Ang feeling ho namin, kung minsan nakakalimutan natin, no, yung kapabilidad po ng Pilipino. At sinasabi ho namin, by using this new brand, no, is that talagang sikat tayo mga Pinoy, magaling ho tayo, at marami ho tayong maipagmamalaki sa ating mga produkto. Okay. So, sikat as in famous, hindi siya yung sikat as in sunrise. Pwede rin ho yun. Basta mas ang focus ho namin talagang sikat ho tayo. Ayun, sikat. Okay, partner, tanungin natin, ilan ba yung inaasahan nating exhibitors for the Sikat Pinoy at kailan ito magaganap? Yung event po natin, itong National Food Fair po, magaganap itong August 21 to 25 po, no? At ang maganda ho dito, ang prinograma namin na ang makakasali ho sa trade fair na ito ay mga 250 entrepreneurs. Wow, dami! Pero, Director, as of today, no, 260 na sila at may tumatawag pa rin po sa opisina namin dahil gusto nilang makalahok dito ho sa fair na ito. Director Rodora, sang-ayon po bang DTI, sang-ayon po ba kayo dun sa mga naniniwala na ang linya ng negosyo na pinakawalang lugi ay ang food? Actually, masasabi ho naman natin yon kasi ang pagkain po, need po yan, hindi ho want, no? Pero ang sinasabi din ho namin dun sa mga gustong mag-venture ho sa negosyong pagkain is you must have a good product in the first place, no? And then afterwards, yung pangalawa ho, sana mag-comply ho sa sanitary conditions sa pag-manufacture po nito. Kasi yun ang magiging unang hadlang, no, para tumigil ho ang mga tao para ipatronize yung produkto po niyo. And of course, maintenance ng quality, no? Hindi ho magpapalit-palit yung recipe ninyo bukas o consistency po. Kailangan yun talaga eh. Correct. Yung marami po ba yung mga negosyante natin na ganyan po yung linya ng business nila? Sinasabi po namin based on the statistics that we have, no, sa manufacturing enterprises po, 50% halos po ang nasa food and beverage sector. Roughly, yung rehistrado po, roughly mga 50,000, at least 50,000 companies po yan. So, yung mga pagkain natin, meron ba diyang hasap, halal, kosher? Opo, for lalo na po kung for export po ito kasi we are trying to penetrate new export markets at yung mga merkadong hong yun na ini-explore natin, yun ho yung produktong hinahanap po. So, together with the certifying agencies at saka yung Bureau of Export Trade Promotion po ng DTI, no, marami hong efforts at initiatives ang ini-introduce po para ma-upgrade po yung quality of food products natin para ma-meet po yung standards ng mga specialized markets po na yan. So may logo po, Director Lianyo, yung pong Sikat Pinoy. Meron ho yan. Mahirap lang kung i-explain ko sa radyo. Kasi ho, ang pagsulat po ng Sikat Pinoy, yung sikat po nasa taas, yung sa ilalim, yung word na Pinoy, no? Tapos kung mapapansin po ninyo, common ho sa dalawang salita ho yun, yung letter I. No, at yung letter I ho na yon, parang ang significance po nun is that we are trying to move business upwards. Tapos yung kulay po ng logo na yon, red, white, and blue, parang it represents ang Pilipinas po. Tapos doon sa word ho na Pinoy, yung letter O po, no? Yung letter O po sa salitang Pinoy, it's a yellow solid circle, no? At parang sinisignify po nun ang araw na
may optimism po tayo, may hope na magkakaroon ho ng brighter future ang bansa. Ayun, kasi marami pong mga naglalagay ng logo-logo. Yung pong DOST, dun sa kanilang mga DOST-assisted products, may mga logo din po sila. Nakakahulugan po ba ito na special po yung produkto kapag kaganon at mas dapat bilhin? Sinasabi ho, in a certain way, sinasabi ho namin yun kasi dumaan ho sa matinding screening process po yung mga sumasali ho sa mga trade fairs namin sa DTI. So, piling-pili talaga. Kaya ang buzzword nga namin is piling-piling pagkain Pilipino. Yun. PPP. PPP sa pagkain. But will this be like a seal of excellence also pag nakita yan ng mga tao? Hindi naman ho namin sinasabing seal of excellence yan. It's a brand po na gusto namin gamitin. Pero wino-work po namin, trinatrabaho ho namin yan dahil ang gusto ho namin maging talagang competitive po yung produktong Pilipino globally. Correct. And how effective are trade fair participation? Actually, Director Selma, talagang ang tingin ho namin effective yan, no? Kasi tuwing naglalabas po kami ng mga flyers, no, to invite people para maging participantes po sa ating mga trade events sa DTI, we always get more than what we expect, no? Kaya ang feeling naman namin, no, parang affirmation naman yon na yung ginagawa natin events, talagang nakakatulong po sa ating mga negosyante. No, because it opens doors for developing relationships, no, with either buyers or suppliers at para i-introduce din po yung kanilang produkto sa merkado. In the past, the National Trade Fair was like a sourcing fair for exporters. Does that still hold true today? To a large extent, Director, kasi parang graduated po ang ating sistema sa DTI, no? Meron tayong level na provincial fairs. Right. Pag nakikita ho natin na medyo successful ho doon, ine-elevate po natin sa regional fairs or island fairs, yung Luzon, Visayas, and Mindanao fairs po natin yan. Tapos kung truly effective, ine-elevate natin sa national, kaya itong National Food Fair, National Handicrafts Fair, sinasabi ho natin, yung mga kalahok dito, pwede na hong mag-cater sa national market, sa buong Pilipinas. At kung nakikita naman ho natin, talagang successful ho sila doon, pinapasa ho namin, ini-endorso ho natin itong mga kumpanyang ito sa SITEM so that they can try, if they are interested, to penetrate export markets naman po. The international market. Okay. Ayan, Director, may katanungan from one of our listeners. Hindi na ho siya nagpapabanggit ng pangalan. Ang tanong po niya, yung mga products na may special na DTI seal at iba pa, ay special din daw po yung presyo. Wala daw pa bang magagawang paraan para mapababa yan? Kakausapin ho natin yung ating mga entrepreneurs, no? Kasi generally yun. Free enterprise Diba? Tama po yun, no? Sila ho ang nagprepresyo sa sarili nilang produkto. Pero ngunit po, no, pagkatapos ng trade fair, ine-evaluate po namin yung resulta, no? Tinitignan ho natin yung mga kumpanya isa-isa. Kung malakas ho ang benta niya, that means he's doing things right, no? Kung medyo mababa, pinag-aaralan ho namin yan, no? And we consult with the company. Tinitignan ho namin, no? Kung is it a problem, let's say, sa packaging, sa presyo, sa volume na kaya niyang serbisyohan. Kaya pinag-aaralan ho namin yan. And then we advise the company. Pero yung final decision ho, no, nasa kumpanya ho yan. Kung gusto ho niya tanggapin yung advice na binibigay po sa kanya. What was the best seller last year? Are we talking po of food? Yes. Yung mga galing Ilocos po. Really? Director Selma, alam ko taga doon kayo yung mga pagnis po yan. Babide, chicken corn. And then afterwards, another thing was coffee at saka asukal po. Kasi may cocoa sugar, muscovado sugar, malaki ho ang merkado dyan. And of course, coffee po. Marami nang tumatangkilik sa cocoa sugar, Oo naman. Lalo na yung kahit hindi ka diabetic, di ba? Para maiwasan. Okay, so anything else? Maybe you'd like to invite our listeners one more time, Director Dodin. Thank you, Director Selma. Iniimbita ho namin lahat ng tagapakinig nyo at sana imbitahin din ho ninyo yung mga kapitbahay nyo at mga kaibigan po nyo na tumungo lang ho sa SM Mega Mall sa 5th
floor, no? Building B on August 21 to 25. Doon ho natin gagawin itong National Food Fair. We have over 250 maliliit na negosyante na kalahok ho dito at marami ho kayong makikitang mga iba't ibang uri po ng pagkain katulad ho ng nabanggit ko. Marami hong bagnet, mga empanada po na galing Ilocos, and then mga pili nuts po na galing Bicol, mga chicharon po na galing Cebu, and so many other products na matutuwa naman ho ang publiko na to taste it and to buy. To buy, yes. At saka, bago ko ho makalimutan magbibigay ho kami ng mga libreng seminars at saka cooking demonstrations. Wow. Ang kasama ho dito, for example, are the Aristocrat Group of Companies, and then we have the Larry Cruz Group of Companies, we have TESDA, and then the public will be given recipes, let's say, on how to make commercial siomai, siopaw, so on and so forth. Libre po ito lahat. But wait, just a clarification. Day one, is that exclusive for institutional buyers, or is it open to the public? Hindi naman ho. If you are there, everyone is welcome. Okay. But what we are saying ho is that day one is we encourage really our institutional buyers. Ito po yung may mga tindahan na gusto ho nila mag-source ng malakihan. Ideally to come on the first day. Okay, great. Good luck. We'll see you on August 21 then. Thank you very much po, Director Selma and Ms. Tess. Thank you rin po. Si Director Rodora Lianyo ng Bureau of Domestic Trade naman. Meron na lamang tayong 5 minutes bago mag 9 o'clock. Ganyan kabilis sa oras, Director Telma. Ganyan talaga. Oo. Lalo na pag dakdak tayo ng dakdak. Kaya, magbe-break muna tayo. Sandali lamang po. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Alagin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Sina Direktor Telma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. And ang pinaka-favorite ni Director Telma, dahil last segment na, ay itong Drive My Caravan. Diba, Miss Telma? Favorite ko ba to? Oo, dahil panghuli na eh. Okay. So, bukod dun sa National Trade Fair, August 21 to 25, meron pa hong mga ibang activities. Ay, by the way, August 21, partner, walang pasok, di ba? Holiday yan. Holiday. Ayan. So, August 5 to 18, Mindanao Trade Expo. Diyan naman sa Davao yan, Abriza Mall. Then August 14 to 18, Buy Pinoy. Nag-umpisa po yun kahapon or nung isang araw sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. And then yung, ito kailangan pa ba itong malaman? ASEAN Mercado Común del Sur. Sa DTI BITR, Brazil, August 14 to 18. At ito, yung Quezon Agri-Tourism Expo. Ayan. DTI Region 4A sa Lucena City. Perez Park, Lucena City. Alright, abangan nilang lahat yan. At bago tayo tuluyang magpaalam, Ma'am Telma, nako, kasi yung sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Labuyo, meron bang mga nagsasamantala sa presyo ng bilihin doon? So far, wala pa naman tayong nakatatanggap ng mga ulat. At kung meron man, ay siguradong mapapatawan sila ng karampatang penalty. Dapat lang. Oo, kasi kung na-declare na yan na isang calamity area, automatic yan price freeze. So, hindi sila pwede magtaas ng presyo. Maliwanag yan. Yup. Kasing liwanag ng sikat ng araw. Correct. Partner, pasalamat na tayo sa ating mga suking mga taga-subaybay.
Samahan po ninyo uli kami hanggang sa susunod na Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Ingat-ingat po para huwag kayong magkasakit. Have a nice weekend, partner. Okay, get well soon, Director Tom. Have a nice weekend. At maraming salamat din sa lahat ng aming mga nakaagapay. Kina Miss Marela Jem Castro, Marjorie Posas, at sa technical side, thank you so much kay Engineer Rita de los Santos at Jun Paladan. Until next Friday, sa programang Ang Tipo Kong Negosyo, ako po naman si Tess Ramirez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang Philippine Broadcasting Service.